Ako si Ava De Leon at sa mata ng lahat ay isa akong normal na estudyante. Pero ang hindi nila alam ay ang bawat hakbang ko ay may kasamang pangalan, proteksyon at panganib dahil ipinanganak ako sa pamilya na kilala sa larangan ng security technology at defense systems kung saan ang ama ko na si Richard De Leon ay bumubuo ng mga advanced protection systems na ginagamit ng malalaking kumpanya sa iba't ibang bansa. At ang ina ko naman na si Dr. Elena De Leon ay isang cybersecurity expert na gumagawa ng digital defense systems laban sa mga high-level attacks, kaya sa simpleng salita, ang pangalan naming De Leon ay hindi ordinaryo at kilala ito sa mundo ng seguridad. Dahil dito, hindi ako kailanman naging normal na estudyante dahil sa school pa lang ay marami na ang nakakakilala sa akin, may mga bulungan na si Ava De Leon yan, at may mga estudyanteng lumalapit hindi dahil kaibigan nila ako, kundi dahil sa curiosity o koneksyon sa pangalan namin. Kaya kahit saan ako magpunta, ay lagi akong may atensyon na hindi ko gusto. Ava, parang hindi ka na talaga pwede maging normal student, sabi ni Liza habang sabay kaming naglalakad sa hallway. Matagal na akong hindi normal, Liza, sagot ko, dahil alam ko na hindi ko matatakasan ang pangalan ko kahit gusto ko. Pero sa likod ng lahat ng ito ay may mas mabigat na dahilan dahil ang kumpanya ng pamilya ko ay may isang project na nauwi sa maling kamay, isang security technology na ginamit sa paraang hindi dapat, at mula noon ay nagsimula ang mga banta sa amin na hindi na kailanman nawala. Isang gabi, habang nasa bahay kami, bigla na lang nagkaroon ng security breach, may mga taong pilit na pumapasok at narinig ko ang sigawan sa labas. Ava, manatili ka sa loob, sabi ng mama ko. Mom, ano nangyayari? Tanong ko habang nanginginig, pero hindi siya sumagot at ang tanging narinig ko ay alarm at mabilis na hakbang ng security sa buong bahay. Pagkatapos ng insidenteng iyon, hindi na ako pinayagang lumabas ng walang bantay at doon dumating si Kael. Tahimik siya, seryoso at parang walang emosyon. Siya ang magiging personal bodyguard mo, sabi ng ama ko. Tiningnan ko siya. Hindi ko kailangan ng bodyguard, sabi ko agad. Tumingin siya sa akin at malamig na sumagot. Hindi mo yan desisyon. Ang yabang mo naman, sagot ko. Pero hindi siya nagbago ng expression. Parang wala lang sa kanya ang lahat. Mula noon, palagi ko na siyang kasama, sa bahay, sa sasakyan, at sa lahat ng lugar na pinupuntahan ko, at habang tumatagal ay napapansin ko na parang lagi siyang nauuna sa panganib. Parang alam niya kung kailan may mangyayaring mali kahit wala pa akong nakikita. Ano ka ba talaga? Tanong ko isang araw habang naglalakad kami. Trabaho ko bantayan ka, sagot niya. Bantayan o kontrolin? Tanong ko ulit. Hindi siya sumagot. Sa school, lalo akong naging usap-usapan dahil sa apelyido namin at habang naglalakad ako ay may mga bulungan na De Leon yan at may mga taong nakatingin na parang kilala na nila ako. Kaya sinabi ni Liza, Ava, lahat nakatingin sa'yo. At sinagot ko, hindi ko naman ginusto to. Isang araw sa hallway may lalaking lumapit sa akin. Hi Ava, pwede ba kitang makilala? Sabi niya. Pero bago pa ako makasagot ay biglang humarang si Kael. Step back, malamig niyang sabi. Umatras yung lalaki agad. Hindi mo kailangang maging ganun, sabi ko kay Kael. Security risk, sagot niya lang. Lahat na lang risk sa'yo, sagot ko. Pero hindi siya sumagot. Pag uwi namin umuulan, wala akong payong. Bago pa ako mabasa ay tinakpan niya ako ng jacket niya. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ko. Trabaho, sagot niya. Parang wala ka ng ibang sagot, sabi ko. Sa kotse pa uwi, bigla siyang naging alerto. Yumuko ka, sabi niya. Ano? Tanong ko. Now! May sasakyang sumunod sa amin. Mas malapit kaysa dati, mas agresibo. Sino yan? Tanong ko. Don't look, sagot niya. Huminto ang sasakyan sa isang madilim na kalsada. Bumaba siya. Kael! Sigaw ko. Hindi siya lumingon. At doon ko unang naramdaman na ang buhay ko ay hindi na simpleng buhay ng isang estudyante, kundi isang buhay na may bagay na humahabol sa akin na hindi ko pa alam ang buong dahilan. Pagkatapos ng gabing hindi ko maintindihan kung bakit biglang nagkaroon ng panganib sa gitna ng kalsada, mas lalo akong kinabahan dahil imbes na umuwi kami sa normal na bahay, ay dinala ako ni Kael sa isang lugar na hindi ko alam na umiiral pala sa buhay ko. Isang lugar na tinatawag nilang safe house. At sa unang pagkakataon ay naramdaman kong hindi na ito simpleng pagbabantay,
kundi pagtatago na. Pagdating namin sa lugar na iyon ay tahimik ang paligid, mataas ang bakod, may mga CCTV sa bawat sulok at walang kahit sinong tao na pwedeng basta pumasok. At habang pinapasok ako ni Kael ay napansin ko na mas marami pa palang security na nakabantay kaysa sa bahay namin. Kaya napatingin ako sa kanya at sinabi, "Bakit parang kulungan to?" At sagot niya lang ay proteksyon. Proteksyon o pagkulong? Tanong ko ulit. Hindi siya sumagot. Habang nasa loob ako ng safe house ay mas lalo kong naramdaman na may itinatago sa akin dahil may isang saradong kwarto na puno ng files, monitors at mga dokumento na hindi ko pwedeng galawin. At nang lumapit ako ay agad akong pinigilan ni Kael. "Huwag mong buksan yan," malamig niyang sabi. "Bakit? Ano yan?" Tanong ko. "Hindi para sa'yo," sagot niya. "Lahat na lang hindi para sa akin," sagot ko habang naiirita na. Pero hindi siya natinag. Sa gabing iyon, habang tahimik ang buong lugar, hindi ako makatulog kaya lumabas ako ng kwarto at nakita ko si Kael na nakatayo sa labas na parang hindi rin natutulog. "Hindi ka ba napapagod?" Tanong ko. "Hindi," sagot niya agad. "Parang hindi ka tao kung sumagot sabi ko. Tumingin siya sa akin sandali pero hindi nagsalita. Habang naglalakad ako pabalik sa hallway ng safe house, ay napansin ko ang isang maliit na pinto na hindi ko pa nakikita dati. At kahit alam kong bawal, dahan-dahan ko itong sinubukan buksan, pero biglang may kamay na humawak sa wrist ko. "Sinabi ko ng huwag," malamig na boses ni Kael. "Gusto ko lang malaman kung ano bang nangyayari sa akin." Sigaw ko. "Hindi pa panahon," sagot niya. Natigilan ako. "Lagi ka na lang ganyan," sabi ko. Parang wala akong karapatang malaman ang sarili kong buhay. Sandaling katahimikan. At sa unang pagkakataon, nakita ko siyang parang may gusto nang sabihin pero pinipigilan niya ang sarili niya. Kinabukasan, may dumating na grupo ng mga security na hindi ko kilala at habang pinagmamasdan ko sila ay napansin kong nagiging mas tense ang paligid at lahat sila ay tumitingin kay Kael na parang may respeto at takot. "Kael," tawag ko. "Stay inside," sagot niya lang. "Bakit parang lahat ng tao dito sumusunod sa'yo?" Tanong ko. Hindi siya sumagot. Biglang may alarm na tumunog sa labas ng safe house. Nagkagulo ang lahat. "Breach detected!" Sigaw ng isa sa security. Natigilan ako. "Breach!" Sigaw ko. Biglang hinila ako ni Kael papasok sa isang hidden room. "Huwag kang lalabas," sabi niya. "Anong nangyayari?" Sigaw ko habang nanginginig. "May dumating," sagot niya. "Sino?" Tanong ko. Hindi siya sumagot. May narinig akong putok mula sa labas. Mas malakas. Mas malapit, tumingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon, hindi na malamig ang boses niya. "Kapag may nangyari sa akin," sabi niya, "huwag kang lalabas." "Kael, ano ba talaga to?" Sigaw ko. At bago pa siya makasagot, ay umalis na siya. At sa sandaling iyon, naiwan akong mag-isa sa loob ng kwarto habang naririnig ko ang kaguluhan sa labas at doon ko unang naintindihan na ang proteksyon na sinasabi nila ay hindi lang para iligtas ako, kundi para ilayo ako sa isang katotohanan na papalapit na sa akin. Habang naririnig ko ang kaguluhan sa labas ng safe house at ang mga putok na hindi ko alam kung saan nanggagaling, mas lalo akong kinabahan dahil sa pagkakataong iyon, naiwan akong mag-isa sa isang silid na parang mas ligtas pero mas nakakulong kaysa sa kahit anong lugar na napuntahan ko na. Tahimik ang paligid sa loob, pero sa labas ay ramdam ko ang gulo, at bawat segundo ay parang mas lumalapit ang isang bagay na hindi ko pa nakikita, kaya dahan-dahan akong lumapit sa pinto kahit sinabi ni Kael na huwag akong lalabas. "Kael," bulong ko habang nanginginig. Walang sagot. Sa labas, naririnig ko ang sigawan ng mga security, may mga utos, may tumatakbong mga tao, at sa gitna ng lahat ay isang malakas na tunog ng pagbasag ng salamin na parang may pumasok sa loob. Natigilan ako. Hindi ito normal, sabi ko sa sarili ko. Biglang bumukas ang intercom sa loob ng kwarto. "Stay where you are," boses ni Kael. "Kael, nasaan ka?" Sigaw ko. "Don't move," ulit niya. Pero sa boses niya, ramdam ko na hindi na ito normal na sitwasyon. Maya-maya ay may narinig akong yabag papalapit sa kwarto. Hindi iyon kay Kael. Mas mabigat, mas mabagal. "Kael, ikaw ba yan?" Tanong ko. Walang sagot. Biglang bumukas ang ilaw sa hallway. At sa unang pagkakataon, may nakita akong ibang lalaki sa loob ng safe house. Hindi security, hindi staff, at hindi rin kakilala.
Ava de Leon, sabi niya habang nakatingin sa pinto ko. Natigilan ako. Paano mo nalaman pangalan ko? Tanong ko. Ngumiti siya ng bahagya. Matagal na kitang hinahanap. Mas lalo akong kinabahan. Anong kailangan mo sakin? Sigaw ko. Hindi ako ang kailangan mo katakutin, sabi niya. Si Kale. Natigilan ako. Sinungaling ka. Sigaw ko. Pero bago pa siya makasagot, biglang may malakas na putok sa labas ng hallway. Tumahimik ang lahat, at ilang segundo lang, bumukas ang pinto ng kwarto ko. Si Kale. May bahid ng dugo sa kamay niya. Get away from her, malamig niyang sabi. Tumingin yung lalaki kay Kale. Hindi mo siya kayang protektahan habang buhay, sagot niya. Ano bang pinagsasabi mo? Sigaw ko. At doon, tumingin si Kale sa akin, matagal, mabigat, at parang sa unang pagkakataon ay hindi na siya nagtatago. Ava, sabi niya. Natigilan ako. Hindi ka simpleng target, dagdag niya. Parte ka ng dahilan kung bakit buhay ka ngayon. Ano? Sigaw ko. At doon nagsalita ulit yung lalaki. Sabihin mo sa kanya, Kale. Sabihin mo kung bakit ka nandito. Tumahimik si Kale. At sa katahimikan na iyon, mas lalo akong kinabahan kaysa sa kahit anong putok na narinig ko kanina. Kale, mahina kong sabi. Tumingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon, sinabi niya ang bagay na matagal niyang iniiwasan. Dahil ako ang dahilan kung bakit hindi ka namatay noon. Natigilan ako. At sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng akala kong alam ko tungkol sa buhay ko. Pagkatapos marinig ang sinabi ni Kale na siya ang dahilan kung bakit hindi ako namatay noon, para akong biglang nawalan ng hangin sa dibdib ko dahil sa lahat ng posibilidad na pumasok sa isip ko, wala ni isa ang handa akong tanggapin, lalo na ang ideya na may nangyari sa nakaraan ko na hindi ko man lang naaalala. Tumingin ako kay Kale habang nanginginig ang boses ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot, at sa katahimikan niya lalo akong kinabahan. Kale, sagutin mo ako. Sigaw ko. Sandali siyang pumikit, at sa unang pagkakataon, hindi na siya nagmukhang malamig. Parang pagod. Parang may bigat na matagal niyang kinikimkim. May insidente noon, sabi niya. Natigilan ako. Anong insidente? Tanong ko. 5 taon na ang nakalipas, sagot niya, may nangyaring pag-atake sa pamilya mo. Bigla akong natigilan. Hindi totoo yan, bulong ko. Hindi mo lang alam, dagdag niya. Tumingin ako sa kanya ng diretso. Bakit wala akong alaala? Tanong ko. Sandaling katahimikan. Dahil inalis, sagot niya. Natigilan ako. Anong inalis? Sigaw ko. Ang bahagi ng memory mo tungkol sa gabing iyon. Biglang nanlamig ang buong katawan ko. Sinong gumawa nun? Tanong ko. At bago pa siya makasagot, biglang nagsalita yung lalaking pumasok kanina. Sabihin mo na rin ang buong katotohanan, Kale. Tumingin si Kale sa kanya. At sa unang pagkakataon, parang ayaw niya nang lumaban sa salita. Hindi lang basta pag-atake iyon, sabi ng lalaki. Massacred attempt. Natigilan ako. Anong sinasabi niyo? Sigaw ko. Tumingin si Kale sa akin. At sa boses niyang mas mabigat kaysa dati, sinabi niya. Pinatay ang mga taong nasa paligid mo noon, pero ikaw lang ang nakaligtas. Parang huminto ang mundo ko. Hindi, bulong ko. Hindi totoo yan. Tinago ka ng pamilya mo, dagdag niya, binura ang memory mo, binago ang identity mo para hindi ka na mahanap ulit. Napaatras ako. Sinungaling kayo, nanginginig kong sabi. Pero lumapit si Kale. At ako, sabi niya, ako ang assigned noon para ilabas ka doon. Natigilan ako, pero hindi ko nagawa ng maayos, dagdag niya. Dahil hindi ka dapat nakaligtas mag-isa. Tumulo ang luha ko. Kung ganon, sino ako? Tanong ko. Tumingin siya sa akin ng diretso. At iyan ang dahilan kung bakit kanila hinahanap ngayon. Biglang tumahimik ang buong paligid. Walang putok, walang sigawan. Parang huminto lahat para marinig ang susunod na mangyayari. At sa katahimikang iyon, naramdaman ko na ang buhay ko ay hindi na tungkol sa proteksyon o panganib lang. Kundi tungkol sa isang nakaraan na pilit kong tinatakbuhan kahit hindi ko alam na bahagi pala ako nito mula pa noon. Pagkatapos marinig ang buong katotohanan tungkol sa nakaraan ko, pakiramdam ko ay hindi ko na alam kung ano ang totoo at kung ano ang hindi, dahil sa isang iglap, ang buong buhay na inakala kong akin ay biglang naging kwento ng ibang tao na pilit kong inaangkin pero hindi ko lubos maintindihan.
Tahimik ang buong paligid sa loob ng safe house, pero sa loob ng isip ko ay parang may sumasabog na tanong na hindi ko na kayang pigilan. Kung totoo lahat yan, mahina kong sabi, bakit ngayon lang ako may nalaman? Tumingin si Kale sa akin. Dahil ngayon ka lang nila natunton ulit, sagot niya. Bago pa ako makasagot, biglang bumukas ang malaking pinto ng safe house. Hindi emergency alarm, hindi security, kusang bumukas, at pumasok ang isang lalaki na hindi ko pa nakita kailanman. Nakaitim na suit, kalmado ang lakad, at parang hindi siya natatakot sa kahit anong nangyayari sa paligid. Matagal tayong hindi nagkita, Kale, sabi niya. Natigilan si Kale. At sa unang pagkakataon, nakita ko siyang hindi agad sumagot. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko habang nanginginig. Tumingin yung lalaki sa akin. Hi Eva. Natigilan ako. Paano mo ako nakilala? Sigaw ko. Ngumiti siya ng bahagya. Dahil ako ang nagutos noon kung bakit ka dapat mawala. Parang bumagsak ang mundo ko. Hindi, bulong ko. Tumingin ako kay Kale. Sabihin mo hindi totoo yan. Pero hindi siya sumagot agad. At doon ko na-realize na hindi niya kayang magsinungaling ngayon. Kale, mahina kong sabi. Tumingin siya sa akin. At sa boses na mabigat, sinabi niya. Siya ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat noon. Natigilan ako. Bakit? Sigaw ko. Lumapit yung lalaki. Dahil ang pamilya mo, sabi niya, hindi lang gumawa ng security system. Gumawa sila ng bagay na kayang mag-burn ng kahit sino sa mundo. Natigilan ako. Isang system na hindi lang proteksyon ang kaya, kundi kontrol sa pagkakakilanlan ng tao. Parang hindi ako makahinga. Hindi totoo yan, bulong ko. Pero totoo, sabi niya. At ikaw, Eva, ikaw ang pinakaunang test subject na hindi dapat nakaligtas. Tumingin ako kay Kale. Alam mo to lahat, sigaw ko. Sandaling katahimikan. At sa wakas, umamin siya. Oo, parang tinamaan ako ng buong mundo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sigaw ko. Lumapit siya. Dahil kung sinabi ko noon, sagot niya, matagal ka nang patay ngayon. At sa sandaling iyon, mas lalo akong nalito. Proteksyon ba talaga to, bulong ko, o pagkakakulong? At doon nagsalita ulit yung lalaki. Hindi ka nila ililigtas, Eva. Hinahanap ka nila, dahil ikaw ang susi ng lahat. At sa unang pagkakataon, hindi ko na alam kung sino ang dapat kong paniwalaan. Ang lalaking nagligtas sa akin. O ang lalaking nagsasabing ako ang dahilan ng lahat ng ito. At sa sandaling narinig ko na ako ang susi ng lahat ng nangyayari, parang biglang naghalo ang takot at galit sa loob ko dahil sa dami ng tanong na gumugulo sa isip ko, isa lang ang malinaw, hindi na ako ligtas kahit kanino sa mga taong nasa loob ng kwarto na iyon. Tahimik ang lahat matapos sabihin ng lalaking nakaitim na ako ang susi, at sa katahimikang iyon ay ramdam ko na parang may desisyon ng ginagawa sa pagitan nila na hindi ako kasali. Hindi ako bagay na pag-uusapan na parang walang buhay, mahina kong sabi. Tumingin silang lahat sa akin. Kung ako ang susi, dagdag ko, bakit hindi ako ang magdedesisyon sa sarili ko? Natigilan si Kale. At sa unang pagkakataon, hindi siya agad sumagot. Yung lalaki ay ngumiti, ganyan talaga kapag hindi mo pa alam kung anong kapangyarihan mo, sabi niya. Tumigil ka, sigaw ko. Hindi ako eksperimento. Biglang nagiba ang atmosphere. Lahat ng security sa paligid ay nag-raise ng weapons. Lumapit sa akin si Kale. Eva, stay behind me, sabi niya. Pero sa pagkakataong iyon, umatras ako. Hindi na, sabi ko. Pagod na akong sumusunod lang. Natigilan si Kale. At sa unang pagkakataon, tumingin ako sa lalaking nagpakilala kanina. Sabihin mo sa akin ang totoo, sabi ko. Bakit ako? Lumapit siya. Dahil ang pamilya mo ang gumawa ng system na kayang mag-rewrite ng identity ng isang tao, sagot niya. Natigilan ako. At ikaw ang unang ginamit para i-test kung hanggang saan ito aabot. Parang gumuho ang mundo ko. Hindi, bulong ko. Tumingin ako kay Kale. Alam mo to. Sandaling katahimikan. At tumango siya. Parang may sumaksak sa dibdib ko. Kale, nanginginig kong sabi. Sinungaling ka. Hindi ako nagsinungaling, sagot niya. Pinrotektahan kita. Pinrotektahan. Sigaw ko. Habang buhay akong nagsisinungaling sa sarili ko. Biglang may malakas na putok sa labas. Nagkagulo ang lahat. Wala ng oras, sabi ng lalaki. Dalhin siya. Sigaw niya sa mga tauhan niya.
Hamarang agad sa harap ko si Kale. Hindi siya sasama sa'yo, malamig niyang sabi. Tumingin ako kay Kale. Kanino ka ba talaga? Tanong ko. Sandaling katahimikan. At sa unang pagkakataon, lumaban siya hindi sa baril, kundi sa sagot. Sa'yo, sabi niya. Natigilan ako. At sa gitna ng kaguluhan, hinawakan niya ang kamay ko. Kung gusto mong mabuhay, sabi niya, tayo ang lalabas dito, hindi sila. Bakit ako magtitiwala sa'yo? Sigaw ko. Dahil kung gusto kitang ipahamak, sagot niya, matagal ko nang ginawa. At sa sandaling iyon, nagdesisyon ako. Tumakbo kami palabas ng safe house habang may putok sa likod namin, habang gumugulo ang buong lugar, habang unti-unting gumuho ang mundo na inakala kong proteksyon. Habang tumatakbo kami, isang bagay lang ang nasa isip ko. Hindi na ito tungkol sa kung sino ang kalaban, kundi kung sino ako talaga. Habang tumatakbo kami palabas ng safe house habang may mga putok sa paligid at kaguluhan na unti-unting lumalamon sa lahat ng itinuring kong proteksyon, mas lalo kong naramdaman na hindi na ito tungkol sa pagtakas lang kundi tungkol sa katotohanang matagal ko nang tinatakbuhan ng hindi ko alam. Dinala ako ni Kale sa isang masikip na daanan sa likod ng compound, at sa bawat hakbang namin ay mas lumalakas ang ingay ng habulan sa likod namin, at sa unang pagkakataon ay ramdam ko na hindi na siya kasing lamig tulad ng dati dahil hawak niya ang kamay ko ng mas mahigpit kaysa dati. Kale, saan tayo pupunta? Tanong ko habang hinihingal. Lalabas tayo, sagot niya. Buhay pa ba tayo paglabas natin? Tanong ko ulit. Sandaling katahimikan. Kapag sumama ka sa akin, sabi niya, may chance. Paglabas namin sa isang maliit na exit gate ay may nakahandang sasakyan na parang planado na ang lahat, at habang sumasakay kami ay narinig ko pa rin ang mga putok sa likod na parang hindi pa tapos ang lahat. Ano na ngayon? Tanong ko. Tumingin si Kale sa daan. Ngayon, haharapin natin kung sino ka talaga. Huminto kami sa isang lumang gusali sa labas ng lungsod, tahimik, walang tao, at parang matagal nang hindi ginagamit. At doon ako dinala ni Kale sa loob kung saan may isang maliit na kwarto na may lumang computer system at mga archive na mukhang matagal nang nakatago. Bakit dito? Tanong ko. Dito nagsimula lahat, sagot niya. Binuksan niya ang isang file sa computer, at sa screen ay lumabas ang isang lumang video footage. At doon ko nakita ang sarili ko. Mas bata ako, nakaupo sa isang medical looking room. May mga doktor, may mga wires, at umiiyak ako. Natigilan ako. Hindi, bulong ko. Tumingin ako kay Kale. Ano to? Nanginginig kong tanong. Memory extraction test, sagot niya. Parang huminto ang mundo ko. Hindi ko na maituloy ang sasabihin ko. Ginawa kang prototype, dagdag niya. Para sa system na kayang mag-blur at magpalat ng identity ng tao. Tumulo ang luha ko. Bakit ako? Sigaw ko. Tumingin siya sa akin. Dahil ikaw ang anak ng taong gumawa nito. Natigilan ako. Ang ama mo, sabi niya, hindi lang gumawa ng system, siya ang nag-design ng pinakaunang version nito. Parang hindi ako makahinga. Pero nang makita niyang delikado ito, sinubukan niyang itago ka. Tinago. Mahina kong ulit. Tinanggal ka sa mundo, sagot niya. Pinalitan ang records mo, binura ang identity mo, at pinalabas na normal ka lang. Parang gumuho lahat sa loob ko. Hindi ko alam kung sino ako, bulong ko. Lumapit si Kale. At hindi pa nila alam na buhay ka pa rin, sabi niya. Tumingin ako sa kanya. Paano ka sigurado? Sandaling katahimikan. At dahil ako ang taong inatasan noon para siguraduhin hindi ka na muling mahahanap. Natigilan ako. Pero hindi ko ginawa, dagdag niya. Dahil hinayaan kitang mabuhay. Parang biglang naging mabigat ang lahat. Bakit? Tanong ko. Tumingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon, hindi na siya nag-iwas. Dahil ikaw lang ang unang taong pinili kong hindi isuko. At sa sandaling iyon, kahit puno pa rin ako ng takot at gulo, isang bagay ang malinaw. Hindi lang ako basta Eva de Leon. Kundi isang buhay na itinago, pinrotektahan, at ngayon ay hinahabol ng buong mundo dahil sa katotohanan ako mismo ang susi ng lahat. Matapos kong malaman ang buong katotohanan tungkol sa sarili ko, akala ko ay doon na magtatapos ang lahat ng kaguluhan, pero nagkamali ako dahil ang totoo pala ay doon palang nagsisimula ang mas malaking problema na hindi ko pa kayang takasan. Habang nakatayo kami ni Kale sa lumang gusali na puno ng mga lihim tungkol sa nakaraan ko, unti-unting nagbago ang lahat ng ilaw sa loob ng monitor,
at may biglang lumabas na alert message sa screen na hindi namin inaasahan, system reactivation detected, natigilan ako, Kale, mahina kong sabi, ano na naman to, tumingin siya sa screen, at sa unang pagkakataon ay nakita kong mas naging tense siya kaysa dati, hindi dapat ito activated, sabi niya, anong ibig mong sabihin, tanong ko, biglang nag-flash ang screen, at lumabas ang isang bagong file na hindi namin binuksan, at ang pangalan sa file ay, Ava De Leon, Subject 01 parang nanlamig ang buong katawan ko, Subject, bulong ko, tumingin ako kay Kale, akala ko ba tapos na to, hindi siya sumagot agad, at doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko pa nakikita sa kanya noon, takot, hindi pa tapos, Ava. Sabi niya sa wakas, biglang nagring ang lumang communication system sa loob ng building, isang boses ang narinig namin, Subject 01 has been located, natigilan ako, Kale, nanginginig kong sabi, may nakakaalam na nandito tayo, tumayo siya at hinayla ako palapit sa kanya, wala nang ligtas na lugar, sabi niya, ano nang gagawin natin, tanong ko, tumingin siya sa labas ng bintana kung saan unti-unting dumidilim ang paligid, at this point, sabi niya, hindi na tayo tatakbo, ano? Tanong ko, tumingin siya sa akin ng diretso, lalaban tayo, at sa sandaling iyon, habang unti-unting bumabalik ang mga taong humahabol sa akin, mas lalo kong naunawaan na hindi ito katapusan ng kwento ko, kundi simula pa lang ng isang mas malaking laban para sa kung sino talaga ako.